Tuwing may pagkakataon, bumabalik ako sa silid na minsang nailahad natin ang plano sa buhay kapag lumaki na tayo. Palagi kong natatagpuan ang sarili sa kwarto na iyon. Kahit masikip ang espasyo, iyon ang pinakamalawak para sa atin. Doon may laya. Totoong malaya tayo. Puro ang saya at di man lang kumawala sa atin. Ang tunog ng halakhakan at usapan ay umuusad at paulit-ulit na binibigkas ng hangin. At hindi man lang nauso ang kaba at takot. Doon tayo nagsimulang mangarap. Paunti-unting humakbang papalabas sa tinuring nating mamunting paraiso at nagsimulang mangarap na bumalik. Ngunit hindi na makakabalik pa. Hindi ko na namalayan ng oras sa dami ng mga gawaing pamparalan na ginagawa ko. Makalipas ang ilang sandali, humiga ako sa kama dahil sa pagod ng buong araw. Maya-maya, bumusang malakas na ulan kasabay ng halakakan mula sa kabilang kwarto. Pamilyar ang mga boses na iyon na bumabagabag sa tenga ko. Ang tawanan nila ay parang hele at may halong kapayapaan. Ang buong akala ko ay mag-isa lang ako sa bahay simula nang tumungtong kami sa kolehiyo. Ang ilan sa kanila naman ay nagsipang asawa na rin. Pero nang pagbukas ko ng pinto, iniluwa sila. Ang mga kababata ko. Nakaupo sila at nanunood sa telebisyon. Nanunood kami. Walang tambak na gawaing pampaaralan, hindi nakakunot ang aming noo. At kumpleto kami. Napahinto ako at napuno ng pagtataka upang hindi ako makagalaw dahil sa mga tanong na tumatakbo sa isipan ko nang biglang marinig ko ang sinabi nilang kanina pa sila naghihintay na pumarito ako. Sa susunod na sandali, tinawag kami ni Mama na kumain ng champorado. Tamang-tama raw sa lamig na dala ng ulan na yumayakap sa amin. Pero nagkayayaan kami magtampisaw sa ulan. Naghabulan ng ilang oras, saka humiga sa damuhan para magpahinga. Paano kaya nagagawa ang ulan? Tanungan namin. Paano nabubuo ang ulap? Sabi ko. Doon na ako nakumbinsing totoo ang lahat dahil ramdam ko ang pagdampi ng malamig na patak ng ulan sa katawan ko. Wala rin kaming kaalamang sayantipiko patungkol sa tanong na iyon. Naligo kami sa ulan na malaya sa mga kaalaman. Kadalasan, nagkukwentuhan kami tungkol sa aswang at kababalaghan para takutin ng malalayo ang distansya ng bahay. At swerte ako doon. Minsan naman, nag-uunan kami sa pinakakomportableng pwesto sa silid para manood ng telebisyon. At kapag isa na lang natitirang laman ng sitsiriya, ang manalo sa Jack and Poy ay siyang sisimot. Iyon kasi ang pinakamasarap na bahagi. At ito rin ang pinakamasarap na balik-balikan, ang mumunting paraiso namin. Sa silid na ito, nagkatanungan rin kami. Anong pangarap niyo sa buhay? Tanong ni Meeng. Gusto kong bumili ng helicopter. Ani ni Meg. Isakay mo kami ha, sabat nila. Ako, gusto kong makita si Santa Claus, tapos hihingi ako ng maraming regalo. Sagot naman ni Pio. Ako rin. Gusto ko rin. Ako, gusto ko magkaroon ng kapangyarihan. Saad ni Maria. Ako, bibili ako ng bahay na malaking-malaki, tapos aampunin ko kayo para di niya na kailangan na matakot kapag lasing ang papa niyo. Iyon naman ang sagot ni Maeng sa tanong niya. Sa oras na iyon, parang nahanap namin sa isa't isang totoong bahay. Pupunta ako sa Disneyland, isasama ko kayong lahat. Dagdag ni Meg. Sulit na sulit ang bawat oras. Habang abala para sa bukas, hindi man lang nagkaroon ng espasyo ang araw at gabi na hindi kami nagkita-kita. Sa umaga, pagkatapos mag-almusal, diretso agad sa tambayan para sa hindi natapos na kwentuhan. Tuwing tanghali, kapag ang bilin ay matulog upang tumangkad, masusi kaming tumatakas kapag mahimbing na ang pagkakatulog ng tagabantay. At sa gabi, okupado kami sa paghahanap ng alitaptap. Dahil ang sabi ng matatanday, tumutupad raw ito ng kahilingan. Paramihan din kaming magbilang ng bituin at paborito namin laruin ng
tagu-taguan sa lilim ng lumiliwanag na buwan. Pagkatapos noon, umuwi ako ng bahay at may di pamilyar na pet na babae. Nagmamasid-masid. Mapungay at malami ang kaniyang mata. Siguro'y dahil sa pagod. Ikaw, Aya! Anong pangarap mo sa buhay? Dinig ko ang sigawan nila sa labas. Sinasambit ang tanong na ito. Pagmulat ng mata ko, napakahimbing pala ng pagkakatulog ko sa kama habang nakabukas ang telebisyon. At siguro, naheli na rin ng malakas na ulan. At ang payat na babaeng nakita ko, ay ako iyon. Ako pala iyon. Nakailang balik na ako rito. Di namin namalayan noon na yumayapak kami dahan-dahan sa paboritong tambayan upang simulan ang pangarap. Mula rito itanaw ko mumunting paraiso. Puno na ng sapot ang silid. Ang amoy lumang-luma na rin. Ang mga litrato rin ay itinago na sa aparador. At wala nang nagawi pa rito mula noon. Ako, ang pangarap ko ay bumalik. Makabalik sa mumunting paraiso. Natapos na ang lahat, nandito pa rin ako.